At buksan po natin ang ating mga Biblia sa atin pong pag-aaral sa unang liham ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Corinto. At tayo po ay nasa chapter 1, verses 10 to 17. Ang title po ng ating sermon is That All of You Agree and Be United. So again, buksan po natin ang ating mga Biblia. 1 Corinthians 1, 10 to 17. Babasahin ko po sa Tagalog. Sundan niyo po sa inyong mga mata. At tayo po ay mananalangin ang pagpapala ng ating pong Panginoon sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita. 1 Corinthians chapter 1, verses 10 to 17. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na magkaisa kayong lahat, na walang hidwaang mamagitan sa inyo. Magkaisa kayo sa isip at layunin. Sinasabi ko ito dahil may nagbalita sa akin mula sa tahanan ni Chloe na may mga nag-aalitan sa inyo. Ito ang ibig kong sabihin. Ang iba daw sa inyo ay nagsasabi, kay Pablo ako. Ang iba naman ay kay Apollos ako. May iba rin nagsasabi kay Pedro ako. At ang iba naman ay kay Kristo ako. Bakit? Nahahati ba si Kristo? Si Pablo ba ang ipinako sa krus para sa inyo? Binautisbuhan ba kayo sa pangalan ni Pablo? Salamat sa Diyos at wala akong binautismuhan sa inyo maliban kina Crispus at Gaius. Kaya walang makapagsasabing binautismuhan kayo sa pangalan ko. At binautismuhan ko rin pala si Stefanas at ang kanyang pamilya. Maliban sa kanila, wala na akong natatandaan na binautismuhan ko. Sapagkat hindi ako isinugo ni Kristo upang magbautismo, kundi upang mangaral ng magandang balita ni Kristo Jesus. At hindi ko ito ginagawa sa pamagitan ng mahusay na pananalita at karunungan ng tao, upang hindi mawala ng kapangyarihan ang pagkamatay ni Kristo sa krus. Tayo po ay manalangin. O aming Diyos, salamat po sa inyong makapangyarihan, perpekto, dalisay ng mga salita na inyo pong ibinigay sa amin bilang kapahayagan ng inyo pong kadakilaan upang kami ay magkaroon ng kaalaman kung sino kayo. At ipinahayag niyo sa amin sa pamagitan ng inyong salita ang daan ng kaligtasan sa pamagitan lamang ng aming Panginoong Hesukristo. Salamat o Diyos dahil malaya naming mapag-aaralan, maririnig ang inyong mga salita. Wala pong panganib, wala pong humahad lang sa amin. Kami ay mayroong kalayaan. And so Lord, we pray that we will not take this for granted. Dalangin po namin, maunawaan muli namin na ang inyong mga salita ay makapangyarihan. At ito po ay ibinigay niyo sa amin para sa kaligtasan ng mga hindi paligtas at para sa ikalalago, ikatataguyod ng mga tunay ng ligtas. Kaya Panginoon, may we never forget that we need your word. Kailangan namin ang inyong mga salita. Kaya Panginoon, anuman ang aming pinagdaraanan, ayon sa inyong biyaya, nais naming pumunta dito sa inyong pisikal na tahanan, pisikal na templo, upang kasama ng aming mga kapwa makasalanan ay muli tanggapin namin ang inyong pong pagpapala. Marinig muli namin ang tinig ng aming mabuti at tapat na pastol. At kaming kanyang mga tupa ay muli maitama, mapalakas, makapagpahinga. Bigyan niyo po ang bawat isa ng lakas na magkaroon ng gising na diwa at maibigay namin sa inyo ang karampatang paggalang at tunay o Diyos na may buong kagalakan sa aming mga puso ay amin pong tatanggapin ang inyong mga salita. At sa tulong ng banal na Espiritu, ito po ay hindi lang namin marinig, kundi manahan sa amin nawang mga puso at isipan at tunay, Lord, na kami makaatugon ayon dito. Muli,
Salamat po sa inyong mga salita. Kayo po, O Diyos, ang mapapurihan, madakila at maluwalhati as you speak to us this morning. At nawa, tulungan niyo po ang inyong lingkod na tapat na maipahayag ang inyong mga utos at ang ebanghelyo ng aming Panginoong Jesucristo. Para sa inyong kaluwalhatian, O Diyos, at para sa ikabubuti ng Lighthouse Christian Church. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. So tayo po ay nagpapatuloy sa ating pag-aaral sa 1 Corinthians, and I pray na hindi lang tayo dito na nakikinig o tumatanggap ng salita ng Diyos, but somehow kapag nag-aaral tayo ng salita ng Diyos dito sa church, every Lord's Day, every service, ay nai-encourage tayo na mag-aral din personally. At isa po iyon sa dahilan kung bakit ang ginagawa simula pa sa early Christian church ay yung verse by verse na pag-aaral. Para kapag kayo ay nasa inyong mga tahanan o gusto nyo mag-share ng salita ng Diyos, kayo ay trained or equipped na malinaw at napakaganda ng salita ng Diyos kung pag-aaralan ito ayon sa konteksto at kung ano talaga yung sinasabi nito para sa atin. Kaya naman, I pray every time na natatapos tayo, every morning service, every evening service, mas na-encourage kayo na pag-uwi, gusto ko rin magbasahin ko pa, aralin ko pa, at Lord, nawa ay mai-apply ko sa aking buhay. Hindi natin goal na makabisado, of course, yung buong scripture, but from one degree to another ay lumago tayo. Lumago. Mas lumawak ang ating kaunawaan sa salita ng Diyos upang mas lumalim ang ating pagmamahal sa Kanya at pagsunod sa Kanyang kalooban. So, natapos po tayo sa introductory part. Ibig sabihin, sa letter ni Apostol Pablo, natapos niya na yung introduction. Yung greetings, yung pagpapakilala sa kanyang sarili, at yung pagpapaalala sa mga mananampalataya kung sino sila. Tama? Kayo ay sanctified na, called to be saints, at ito, last Sunday, yung mga pagpapala na inyong tinanggap. Tama? You were enriched. At yung enrich na iyon, hindi iyon material na bagay, kundi sabi ng Apostol Pablo, kayo ay pinagyaman ng Diyos sa mga spiritual na pagpapala na mas higit pa sa mga pagpapalang hinahanap ng mundo. You were enriched in speech and in knowledge. Kayo ay biniyayaan ng mga kaloob. Yung kaligtasan na inyong tinanggap ay may kaakibat na gifts. Lahat tayo may kakayahan, kaloob na ibinigay ng Diyos para sa ikabubuti ng church. And I pray, nire-reflect nyo yun. Ano ba yung binibigay sa akin lagi ng Diyos? Ano ba yung mayroon ako na maaari ko ma-contribute sa church? Sa aking mga kapwa mananampalataya. At isa ring napakagandang pagpapala na ibinigay sa atin last Sunday, pinaalala sa atin is, what? Yung kasiguraduhan na tayo ay isusustain ng Diyos. Na tayo ay pananatilihin ng Diyos at haharap tayo sa Kanya o kay Kristo nang walang kapintasan. Nawa, mga kapatid, wag yun mawaglit sa inyong mga isipan. At isa yun sa benefit ng prayer meeting kasi nare-review sa atin. Na isa sa pagpapalang tinanggap natin, kaakibat ang ating kaligtasan ay ito. Sa kabila ng ating mga pagkukulang at kapintasan, sa ating spiritual journey, ito na yung deklarasyon ng Diyos. Gaano man, kapangit, ka-messy, ka-failure yung ating Christian life, hindi failure ang biyaya ng Diyos. Hindi mag-fail ang katapatan ng Diyos. Dahil, para sa lahat ng mga tunay na mananampalataya, pagdating ni Kristo Jesus, tayo ay ihaharap niya ng walang kapintasan. Tayo ay ihaharap sa Diyos, guiltless, dahil yun sa biyaya ng Diyos. So, ang application doon, gaano man tayo ngayon, ka-immature, madami pa tayong mga ugali na dapat iwaksi. Ang pangako ng Diyos ay ito, sisiguraduhin niya na sa muling pagdating ni Kristo Jesus, tayo talaga ay blameless. At tunay niyang ginawa ang lahat sa tulong ng banal na Espiritu. Talagang dinisiplina niya tayo, itinama niya tayo, sinanctify niya tayo. So that, pagdating ni Kristo Jesus, we will be presented as blameless. Hindi lang yung ibinigay sa ating katuwiran ni Kristo, kundi sa ating mga buhay dito sa lupa. So after, nilabor ni Apostol Pablo, nilinaw niya, ito na kayo, ito yung inyong pagkapalang tinanggap, nagsimula na siya para i-deal. Okay? Pag-usapan yung mga
problema na nakarating sa kanya. Dito makikita nyo, mag-iiba na yung timpla, no? Yung gesture, yung attitude, yung character, yung language ni Apostol Pablo. Dahil after niyang ni-remind ang mga mananampalataya sa Corinto ng gospel, ng kanilang katayuan, ito na yung mga nakarating sa kanya. So, sa verses 10 to 17, yung verse 17 ay transitional statement para sa next sermon, pero bahagi yung unang part ng verse 17 kasi kasama sa passage natin ngayon. So, sa ating 7 verses, 8 verses, meron lamang tayong 3 major points, no, nahati sa 3 puntos. Una, yung problema. Yung unang problema na nakarating kay Pablo na gusto niyang i-deal sa Corinthian church. The problem of division. Andun yung verses 11 to 13. And then, sa second part is the plea or appeal, yung pakiusap, panawagan to unite. The plea for unity or the plea to unite. Verse 10 yun. And then, sa ikatlo o huling bahagi, the priority of preaching the gospel. Yun yung verses 14 to 17. So, 3 P, the problem of division, the plea to unite, and the priority of preaching the gospel. Now, again, para lagi niyong ma-appreciate yung structure na ginagawa ni Apostol Pablo. Kaya nagsulat si Apostol Pablo sa Corinthian church na siya ang nagplant. Okay? Acts chapter 18, pumunta si Apostol Pablo sa Corinto, nagstay siya doon ng 18 months, 1 year and a half. No? Inalay niya yung kanyang buhay. Nagturo siya sa mga templo, sa mga synagogue, nag-share siya ng gospel, hanggang sa mayroong church na na-establish. And then, ipinagkatiwala niya na yun sa pastor na mamaya makikita natin. And then, may nakarating sa kanyang report sa kung ano yung status o ano yung uri ng pamumuhay na ipinapakita ng mga Corinthian believers. So, 2 bagay. Una, may nag-report sa kanya, kaya siya nagre-reply, kaya siya nagsulat. Pangalawa, nagsulat talaga yung Corinthian church. No? So, basically, logically, yung mga leaders ay nagsulat kay Paul, humihingi ng payo, ng pagpapala, ng pagtuturo kung ano yung dapat nilang gawin dahil nga yung Corinthian church na sa kabila na sila ay spiritually gifted, doctrinally knowledgeable, pero ang buhay nila ay talaga namang makasalanan at hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya nararapat na si Kristo sa pamagitan ni Apostol Pablo ay sila ay paalalahanan at itama. So yung unang problema na nakarating kay Apostol Pablo, yung sabihin na nating first issue na dapat i-deal sa Corinthian church is the problem of division. Mayroong pagkakabahabahagi. The problem of division, makikita natin yan verses 11 to 13. Anong sabi? Verse 11. The problem reported, nireport kay Pablo. For it has been reported to me. Dahil may nagbalita sa akin. Sino daw nagbalita sa kanya? Mula sa tahanan ni Chloe. Now, itong si Chloe na ito, no, bukod sa meron tayo ditong kapwa mananampalataya na gusto ang pangalan na ito, itong si Chloe ay most probably ay isang influential Christian during this time. Si Chloe ay wala kasing specific na details, but sabi ng mga scholars o kung babasahin natin sa mga sinasabi ng Apostol Pablo, si Chloe ay pwede, una, member ng Corinthian church na laging nagta-travel, siguro yun yung kanyang line of work, kaya dahil sinulat ito ni Pablo, nasa Ephesus siya, nakita niya si Pablo si Ephesus, so nag-report siya. Pwedeng again, member si Chloe ng Corinthian church, pero lagi siyang nagta-travel at nireport niya kay Pablo yung nangyayari sa church niya. Or pwede rin naman na hindi siya member ng Corinthian church, pero dahil siya ay influential or nag-stay siya somehow ng ilang buwan sa Corinthian church at siya ay member ng Ephesian church, nai-report niya kay Pablo. Kasi nga, isinulat to ni Pablo na nasa Ephesus siya. So dalawa, member ba si Chloe ng Corinthian church or siya ay hindi member ng Corinthian church pero nag-stay din siya doon. Kaya credible yung kanyang report. At kung titingnan natin dito, bakit pinangalanan pa ni Pablo? No? Kasi mga kapatid,
matindi yung problema. Si Apostol Pablo ay tunay na apostol. So, hindi siya para i-please yung mga tao or natatakot na baka maka-offend siya or baka iniisip niya. At kung titingnan natin to, may division na nga eh. Tapos magsasabi ka pa ng pangalan, baka lalo mag-stir up ng division. Pero hindi. Dahil sa wisdom ni Apostol Pablo, sa tulong ng Banal na Espiritu, alam ni Apostol Pablo na number one, may integrity si Chloe. Yung kanyang household. Na kung ano yung isinumbong ni Chloe, totoo yun. Kaya nga sasabihin niya prior verses, sa mga susunod na verses, at napatunayan ko nga, at mukhang totoo nga. So ano yung report na dumating sa kanya? Ano yung report? Na may mga nag-aalitan sa inyo. That there is quarreling among you, my brothers. Mayroong nag-aaway, nag-aalitan. So unang problema ng Corinthian Church, bukod sa sila ay nasa kulturang makasalanan, sila pa mismo sa loob ng church ay may away, may alitan. At ano yung nature ng kanilang alitan? Tuloy natin, verse 12. Ito naman yung the core of the problem, yung pinakakaibuturan, ba't sila nagkakaroon ng alitan? Kasi, verse 12, ito ang ibig sabihin na kayo may alitan. Ang iba daw sa inyo ay nagsasabi, ako kay Pablo ako. Ang iba naman, ako kay Apollos ako. Ang iba ay nagsasabi, ako kay Pedro ako. Ang iba naman, ako kay Kristo. So the core of the division is false identification. Iisang church sa Corinto. Pero mayroong pag-aaway-away, pag-aali-alitan. Bakit? Ang tingin ng isa ay ako kay Apostle Paul ako. Ako kay Pastor Apollos. Hindi to si Kibuloy ha. Ako kay Apostle Peter ako. At ako kay Kristo. At makikita natin, bakit may ganoong idea? Bakit may ganoong problema sa loob ng local church? Hindi na natin kailangan aralin yung mga Greek o ano yung context. Dahil alam natin yan sa ating sarili sa mga panahon na ito. Palaging mayroong issue ng division sa lahat ng local churches. Kaya nga dito sa Pilipinas, bawat kanto may local church. Bakit? Bunga ng division. At kaya nagkakaroon ng division, mayroong favoritism. Mayroong false identification. Maling pagtatangi, maling pagkakakilala sa kanilang pananampalataya. Na dahil sila ay nasa isang local church, meron silang karapatan na pumili ng pastor, na pumili ng tao na kanilang sinusunod. Tingnan natin bakit binanggit ni Apostol Pablo yung mga pangalan na ito. Marahil, yung mga tao doon, yung mga mananampalataya sa Corinthian Church, sinasabi nila, kami kay Apostol Pablo kami. Bakit? Kasi si Pablo ang nagplant ng church na to. Founder. Human founder. Hindi kami makikisama sa iba yung pinaplano o kagustuhan. Kasi kami magkakasama kami, pare-pares kami ng, kasi kami, Team Paul. Team Pablo kami. At si Pablo, dapat kilalanin natin kasi siya yung nagplant ng church na to. Ano naman yung sinasabi nung iba? Kami, dahil hindi tayo magkasundo, iba kami, identify namin ang sarili namin kay Apollos. At sino si Apollos? Isang magaling na pastor. Kasi si Apollos, of course, dito siya sa Greece. Ano yung isa sa mga pinupurso ng Greece, ng Greeks, is magaling magsalita, yung rhetorical speaking. Kaya si Apollos, makikita nyo kahit sa history ng Acts, mapag-aaral natin in the future, si Apollos ay isa sa mga kilala na magaling mag-preach, magaling magsalita. Kaya nga 'di ba, merong time na mababanggit siya sa Book of Acts. At si Apollos, siya yung pinagkatiwalaan ni Pablo na magpastor sa Corinthian Church. So basically, ganito yung setup. Si Paul yung nagplant at isa si Apollos sa iniwan niya para magpastor. Malinaw? So sabi ng iba, kami kay Pablo kami, kahit wala dito si Pablo, kami, solid, committed kami kay Pablo. Ang iba naman. Dahil ngayon, si Apollos ang pastor natin, dapat Team Apollos tayo. At ang iba naman ay kay Cephas or kay Peter.
Now, walang record na si Pedro ay pumunta sa Corinthian church. Pero ang sinasabi ng mga scholars, dahil nga ay prominenteng apostol si Pedro, kahit sa ang church, kilala siya. Diba? Of course, isa sa unang 12 apostles at tinatawag siyang, diba, yung first among equals. At marahil sila rin ay nakapagbasa ng mga liham ni Pedro or ng mga turo ni Apostol Pablo or maaring merong member sa Corinthian church na influence ng personal teaching ni Peter. And then ang iba, ito yung malupit. Ay, kami kay Kristo kami. So, 4 na parties, 4 na team. Kay Pablo, dahil yun yung church planter. Kay Apollos, dahil yun yung pastor at magaling magsalita. Kay Peter, dahil isang influential or prominent apostle. At ang isa, yung iba, ay ano kami? Ito yung mga super Christian. Kami kay Kristo kami. So, dalawa pa rin doon sa mga nagsasabing, kami kay Kristo kami. Pwedeng, tama yung ginagawa nila kasi dapat kay Kristo talaga tayo. Or, dahil ayaw lang nila sa mga tao, sa team ni Pablo, ayaw nila sa team ni Apollos, ayaw nila sa team ni Peter, wala na silang mahanap na leader. So sinasabi na lang nila na sa team sila ni Kristo. Pero mga kapatid, ang bottom line, ang problema ay hindi naman yung mga teacher. Okay? Ang cause ng division ay hindi yung mga teacher, kasi mga true teachers to, orthodox teachers to. Of course, Paul, Apollos, Peter. Ang naging problema sa mga mananampalataya sa Corinto ay nakalimutan nila yung pinakamahalagang aral na itinuro sa kanila ni Apostol Pablo, na sila ay isang bahagi ng katawan, hindi ni Pablo, hindi ni Apollos o ni Pedro o darating na mga pastor. Sila ay bahagi ng isang katawan ni Kristo. Verse 2, diba, ng chapter 1, balikan ninyo. Ano yung description sa kanila ni Apostol Pablo? That they are part of the church. They are sanctified, called to be saints, called to be the church, because of the Lord Jesus Christ. Sila ay itinuring na matuwid, banal, at naging bahagi ng church dahil kay Kristo. So yung ginagawa nilang division ay isang kahangalan at kasalanan. Ano yung pinaka-exact words na ginamit ni Apostol Pablo? You were sanctified in Jesus Christ, or in Christ Jesus. Yung pinagmulan ng inyong kabanalan at kaligtasan ay nagmula kay Kristo. So bakit kayo magdi-divide for the sake of human leadership? Hindi naman kayo sanctified in Paul or in Peter or in Apollos. You are sanctified in Jesus Christ. At pinagpatuloy pa ni Apostol Pablo, tingnan natin verse 13. Bakit? Nahahati ba si Kristo? Is Christ divided? Kung kayo ay katawan ni Kristo, at si Kristo ang ulo ng iglesia, is Christ divided? Mapapansin ninyo, all throughout ng 1 Corinthians, mga kapatid, laging ibinabalik na puso. Kasi alam natin, matatalino yung Corinthian believers. Kaya yung sabihin na nating sarcasm ni Apostle Paul is, hindi nyo ba to gets? Diba? Iisang inyong Panginoon. Tapos divided kayo. Si Kristo ba ay divided? Of course, rhetorical question yun. Ang sagot ay hindi. At kung hindi divided si Kristo, one person lang siya, kayo dapat ay hindi divided. Sunod, verse 13. At si Pablo ba ang ipinako sa krus? Ang ganda, di ba? Ng language Apostle Pablo. At ito, maririnig nyo na dito yung tinig ng apostol na galit eh. Diba? Minsan ganyan, pag pinapagalitan tayo ng mga magulang natin eh, o ng mga nakatatanda sa atin, tinatanong tayo ng mga bagay na very obvious. Diba? Hugasan mo na yung plato. Mahuhugasan ba yan ng hindi mo huhugasan? Diba? Huhugasan ba niya yung sarili niya? Yung tanong na rhetorical, alam mo yung sagot, at parang alam mong may layuning gusto ka ng saktan. So ganoon din, lalo na sa mga prior verse, sa mga susunod na verses. Pero si Pablo bang ipinako sa krus? Of course, ang sagot hindi. So bakit sinasabi nyo kami kay Pablo? Hindi ba't kahangalan yun? Hindi naman si Pablo ang namatay para sa inyong kasalanan. Binautismohan ba kayo sa pangalan ni Pablo? Yung bautismo man na tinanggap ninyo ay sa pangalan ni Pablo, ni Pedro, o ni
Apolos, hindi ba't ni Kristo? Iisa lamang si Kristo. Si Kristo ang ating ulo at Panginoon. Siya lamang ang sumunod sa kautusan para sa atin. Si Kristo lamang ang namatay sa krus at muling nabuhay para sa ating kaligtasan. Sa pamagitan lamang ni Kristo tayo ay naging kabilang sa Diyos. Kaya isang kahangalan na ipagpalit ang pagsunod kay Kristo o sirain ang iglesia ni Kristo para lang sa isang tao o sa leader o pinuno na iyong nagugustuhan. Kaya anong sabi pa ni Apostol Pablo sa chapter 3, tingnan natin. Ididil niya ulit ito. Chapter 3, verses 3 to 9. Verses 4 to 9. Pakinggan niyo ha. Kapag sinasabi ninyong kay Pablo ako o kay Apollos ako, hindi ba't para kayong mga taong makamundo na nagkakampi-kampihan? Bakit? Sino ba si Apollos? Sino ba naman akong si Pablo? Kami ay mga lingkod lamang ng Diyos na ginamit niya upang sumampalataya kayo. At ang bawat isa sa amin ay gumagawa lamang ng gawaing ibinigay sa amin ng Panginoon. Ito yung maganda, verse 6 ng 1 Corinthians 3. Ako ang nagtanim, church planter, Apostol Pablo. Si Apollos ang nagdilig, nag-follow up, nag-sustain, nagpastor. Ngunit ang Diyos ang siyang nagpatubo. Hindi ang nagtanim at ang nagdilig ang mahalaga, kundi ang Diyos na siyang nagpapatubo nito. You see? Very well said. Napakaganda mga kapatid. Oo, kung ang nagtanim ay si Pablo at nagdilig ay si Apollos, ang Diyos ang nagpatubo, ang Diyos ang nagbigay ng resulta. Ang nagtatanim at ang nagdidilig ay parehong mga lingkod lamang. Ang bawat isa sa kanila ay tatanggap ng gantimpala ayon sa kanilang ginawa. Kami ni Apollos, you see, hindi sila magkaaway verse 9, chapter 3. Kami ni Apollos ay nagtutulungan bilang mga manggagawa ng Diyos. Tapos yung ginagawa ninyong paggugrupo-grupo, pagkakabahag-bahagi, ay salungat sa aming itinuturo, sabi ni Apostol Pablo, at salungat sa kalooban ng Diyos. Also mga kapatid, pakinggan niyo mabuti. Yung sinasabi nilang, I follow Paul, I follow Apollos, I follow Peter. Balat kayo lang yun. Tama? Hindi totoong kaya sila nagdi-divide dahil meron silang favorite preacher or teacher. Ang totoo, ang sinusunod talaga nila ay ang kanilang sarili. Every sin, ano sabi ni Shailene? Every sin got I in the middle of it. Bawat kasalanan, sexual immorality, division, o anumang kasalanan, ang sentrong dahilan kung bakit mo nagawa yung kasalanan na yan ay dahil sa iyong pride, sa iyong sarili. Hindi dahil sa pangyayari sa iyong paligid o sa tao na iyong nakasama. Ang totoo talaga na dahilan ng kanilang division, hindi yung I follow Paul, I follow Peter, kundi they follow their own flesh at balat kayo lamang. Bakit ko nasabi yun mga kapatid? Kasi kung tunay nga nilang sinusunod si Pablo, si Apollos at si Pedro, hindi ba dapat walang division? Dahil iisa lang ang tinuturo ni Pablo, Apollos at Pedro. Tama? Ang problema talaga dito, hindi sila nagkakasundo sa ibang mga bagay. Kaya sila nagkakagrupo-grupo, tayo, di ba, gusto natin red yung kurtina, sige tayo dito, ano kayang tawag sa atin? Sige, temple na lang tayo. Para kunwari, okay pa din yung ating ginagawa. Ay, nainis ka ba kay kay brother ganito, kay sister ganito? Ay, inis ka din, o kampi tayo. Ano ba yung pwedeng itawag sa team natin? Sige, kay Apollos na lang tayo. Balat kayo. Hypocrisy. Mayroon bang tinuro si Pablo, Apollos o Pedro na, sige magtangi-tangi kayo kami yung sundin ninyo No. In application ng point number 1, yan ang tendency ng ating pagiging makasalanan. Dahil sinusunod natin ang ating sarili, walang unity. Kasi ano ba ibig sabihin ng unity? Pagkakaisa. Ang tendency natin bilang mga makasalanan, susundin natin yung sarili natin. At kadalasan, iba-iba tayo ng gusto.
Iba-iba tayo ng ugali. Iba-iba tayo ng interpretasyon sa mga pangyayari. We always have the tendency to divide. Sa kasaysayan ng Lighthouse Christian Church, nangyari ito. Nangyari na ito. Ilang years na tayo? Ulit? 15. Hindi 14. Kayo, tinitest ko lang kayo nun eh. So sa kasaysayan ng Lighthouse Christian Church, merong division. Maraming mga, paninimulang pagdidivision, pangyayari talaga, nagkaroon ng division. Iba sinasabi, I follow Pastor Ben. At nung may dumating na mayabang na kabataan, I follow Pastor Mateo. Kasi siya lagi namin kasama. At yung iba, I follow Sister. Hindi ko napapangalanan kasi mahirap na live stream tayo. Pero you know what I mean. Kung hindi nyo alam, tanungin nyo kayo mamaya pag-usapan natin church history ng Lighthouse. Totoo ito sa atin. Ito nga, hindi ko makalimutan. Nakalimutan ko banggitin yung, hindi ko makalimutan sabihin ngayon dahil nakalimutan ko last Sunday. Diba? Dito sa LCC may nagsabi noon na nasa kanya daw lahat ng spiritual gifts. In line sa ating sermon last Sunday. At nakalimutan niya ata na yung spiritual gift ay para sa unity or building up ng church. Sa lahat ng spiritual gift na meron siya, wala doon yung gift of submission. Kaya imbis na maitagod yung church, dahil sa kanya, na-divide. Nakalimutan niya mag-submit sa leadership na itinalaga ng Diyos. At saan nagsisimula ang division, mga kapatid? Sa simpleng, pakinggan niyo at babanggitin ito sa atin mamaya, samaan ng loob. Kita niyo yung sabi ni Pablo, may hidwaan sa inyo, kaya may division. Nagsisimula ang division sa samaan ng loob. Hidwaan, bitterness in the heart. At imbis na iwaksin natin ito, i-confess, i-repent sa Diyos, at sabihin, mali ito, salungat to sa gospel. Ang ginagawa natin, dinidiligan pa natin. Hahanap tayo ng sasang-ayon sa akin. Tama ba? Ay, napansin mo rin ba si pastor? Si brother, sister ganito? Ay, oo, sis, brother, ganyan nga rin talaga yan. Hanggang sa, kayong dalawa, grupo na kayo. Hanggang sa sasabihin nyo, hindi, nagkakasama kami kasi kami, talagang gusto namin yung ganitong doktrina kasi. Pero nagsimula yun sa kasalanan. Nagkakaroon ng division because, first and foremost ay ito, I follow myself. Hindi I follow Paul, Apollos, or Peter. I follow myself. I follow my emotion. I follow my sinful desire. Sinusunod ko yung inis ko, sinusunod ko yung tampo ko, sinusunod ko yung sarili ko. Kasi kung sinusunod natin lahat, si Kristo, walang division. Malinaw ba? Dahil ano yung sinasabi ni Kristo? Pag-ibig, pagpapatawad, kabanalan, pagtutulungan, malasakit. Kung lahat tayo nagmamahalan, nagpapatawad, nagmamalasakit sa isa't isa, walang pagkakataon si Satanas na i-divide tayo. But because kadalasan nating sinusunod ang ating sarili, mayroong division. I follow myself. I follow myself. At hindi lang ito, basta local church na division. At ito masakit, mga kapatid, pakinggan nyo. Pwedeng wala tayong I follow Pastor Matt, I follow Pastor, I follow Elder, I follow Deacon. Pero walang unity. Bakit? Hindi tayo nagkakaisa sa pananalangin sa isa't isa. Wala nga tayong away, wala nga tayong galit, pero hindi naman tayo nagkakaisa sa pagmamahalan. At ito'y lagi yung, pakinggan niyo mga kapatid, ito yung laging dahilan ng division sa church. Or, ikaw mismo ay maa-isolate ka sa church. You follow yourself. Pag may gawain sa church, you follow yourself. Tama? Hindi mo pinagpipray ang church.
At isa sa bahagi ng pagkakaisa sa church is that, ano sabi sa Acts chapter 2? Yung lahat ng meron sila ay hindi nila itunuturing na kanila. Tama? Kundi yung pagmamayari nila ay itinuturing nilang para sa church. At makikita natin yun sa way of giving natin. Patatayuin ko yung mga deacons dito, ay re-report yung offering. Doon pa lang makikita how you are committed for the unity of the church. Paano mo tingnan yung pera mo, yung sahod mo? Paano mo tingnan yung resources mo? Sarili mo, plano mo? Or, bahagi ng iyong pagmamanage ng pera is, you are part of building up the church. Tama? Isa yun eh. Kasi pwede nating sabihin dito lahat, united tayo, nagkakaisa tayo. Pero alam niyo yung manifestasyon sa Acts chapter 2? They have everything in common. Lahat ng mayroon sila ay tinuturing nilang hindi para sa kanila, kundi para sa church. Yun ang totoong united. Hindi lang to sa pera mga kapatid, sa oras. Sa lakas. Lord's Day. United ba tayo? Nasasabihin natin, gusto ng katawan ko ngayon mag-travel. Gusto ng isip ko ngayon mag-Netflix. Gusto ng barkada ko, may lakad kami. Gusto ng pamilya ko, may outing kami. Sino susundin natin? Sino susundin natin? That's the question. Do we follow the Lord and say, Panginoon, this is your day. At walang ibang masusunod, Panginoon, kundi ikaw. At ano ang sinabi mo? I must be in the assembly of your people and I'll be there. I'll be there. Bakit? I don't follow myself. I follow you. I belong to you. Hindi tayo united. Kasi we follow ourselves. Hindi ang salita ng Diyos. We follow ourselves. Hindi yung makadiyos na payo ng ating mga elders o ng ating mga kapwa mananampalataya. Masakit mga kapatid dahil sa church, ilan lang sa atin ang nag-a-ask ng counseling sa mga office bearers. At tinatanong ko sa sarili ko, ang tatalino naman ng mga members sa church. Kasi ako mga kapatid, nasa Bible school na ako. Tanungin niyo si Pastor Ben, kada linggo, lagi akong may tinatanong sa kanya. Love life ko. Okay? Bago kung ano man yung gusto kong plano kong gawin, bago ko gawin, alam ng mga fellow members sa church. Bakit? Alam ko na on my own, mapapahamak ako. Pag itong buhay ko isinarili ko at iniwalay ko ang church, papunta ako sa kapahamakan. Ang nangyayari kasi, tsaka tayo kumukonsulta pag may problema na. Tama? Pastor, mayroon kasi akong problema. Meron akong meron akong karelasyon. 6 months na kasi kami. Bakit nung 2 days, dapat binanggit mo na agad, hindi na tayo. You see, mga kapatid, yun kasi yung hindi applicable sa atin ngayon, I follow Paul, kasi, pagpapala ng Reformation sa atin ngayon is we have ordained leaders. Pero, ang problema sa atin ngayon is yung hindi tayo united sa pagkaunawa natin that we are accountable to one another. And ultimately, gaya ng mga mananampalataya sa Korinto, we follow ourselves. We follow ourselves. Tandaan nyo kapag nagpatuloy kayo sa ganyan na sinusunod ang inyong sarili, magkukos yan ng division sa church. At ang pinakamasakit, ikaw ang mawawala sa church, sa fold ng Panginoon. So wag nating gayahin yung pagkakamali ng Corinthian church na I follow, or I follow myself. We follow God, we follow Christ, we follow His Word. At nagmamanifest kahit sa mga ginagawa natin, sa gesture natin dito sa church. Na walang unity. Kasi I follow myself, hindi tayo I follow Christ.
Example, sabi ni pastor, tayo pong lahat ay manalangin. Lahat tayo. Sabi manalangin, sinusunod yung sarili. Hindi nananalangin. Pag sinabi ni Elder Alan, buksan po natin ang ating mga Biblia, laging pinapaalala, parang walang naririnig. Sinusunod yung sarili. Sa mga simpleng bagay, nakikita na di natin pinapahalagahan ang pagsunod kay Kristo. Kaya in the future, or kapag nagpatuloy ito, it may cause division. Pakinggan niyo kung kaya mong hindi sundin yung sinabi ni pastor na basahin yung Bible, ang susunod niyan, kaya mo nang sundin yung sinabi niya na huwag kang magsisinungaling, huwag kang gagawa nito, huwag kang gagawa niyan. Hanggang sa kaya mo na rin suwayin yung sinabi niyang dapat umating ka ng Lord's Day. Nakikita niyo? Nagsisimula sa maliit na bagay. Kaya nagsisimula rin sa maliit na bagay yung pagsusumikap natin na we don't follow ourselves. We deny ourselves. Iwinawaksin natin ang ating sarili na hindi ayon sa salita ng Diyos. Nasanay ka ng sumaway sa maliliit na bagay, kaya ang sumunod, malalaki na. At ang mag-reap o mag-aani ng konsekwensya, ikaw rin. Because of our sinfulness, we always want to follow ourselves. Gusto nating sundin ang ating mga sarili at yun yung nangyari sa Corinthian Church. Gusto natin sundin yung sarili natin o yung ibang tao, ayaw natin sundin ang Diyos. Ang kalooban ng Diyos. Kaya, ano ang naging panawagan ni Apostol Pablo? In response sa problema na ito. What is the plea? It is the plea to unite, ang panawagan upang magkaisa. Verse 10, mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo. As an apostle, bilang apostol, nakikiusap ako. Hindi ito, although may karapatan si Pablo na panghawakan yung kanyang authority at ito ay sabihin ng may katapangan, but he appeal with humility. Nakikiusap. Tama yung pagkakatagalog. Nakikiusap. I urge. Nananawagan si Apostol Pablo sa pangalan ng ating Panginoon Kristo. You see? Sa pangalan ni Kristo. Hindi, nakikiusap ako sa inyo bilang founder ng church. Nakikiusap ako bilang ako'y nagplant dyan. 18 months ako nagturo dyan. No. Nakikiusap ako sa pangalan ni Kristo. Bakit? Si Kristo ang namatay para sa kanila. Si Kristo ang ating tagapagligtas. Si Kristo ang ating Panginoon. Kaya yun yung pangalan na ginagamit ni Apostol Pablo sa kanyang panawagan. Hindi ako nakikiusap bilang apostol. Nakikiusap ako sa pangalan ni Kristo na nagmahal at nagligtas sa inyo, na nag-alay ng buhay upang kayo ay matubos sa kasalanan at mapatawad. Sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. Magkaisa kayong lahat. Yun yung panawagan ni Apostol Pablo. Sa pangalan ni Kristo, magkaisa kayo. Magkaisa kayo. And then, in-specify niya paano yung pagkakaisa na ito. Paano? Paano magkakaisa ang mga mananampalataya sa Korinto? Na dapat din nating i-apply. Na walang hidwa ang mamagitan sa inyo. That there be no divisions or quarreling among you. Mga kapatid, laging mayroong disagreement. Okay? Pwesto lang ng upuan hindi pa tayo nag-a-agree, di ba? Hindi tayo united. Laging may disagreement. Disagreements will always occur because we are. Meron tayong nature na nagpapasya ayon sa ating sariling kagustuhan. Hindi tayo nagpapasya para sa kagustuhan ng iba. Laging may disagreement, pero laging may solusyon. Bakit? Salita ng Diyos. Ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? Doon tayo mag-a-agree. Tama? Doon tayo magkakaisa. Kung ang opinion mo, nararamdaman mo ay ito, gusto ko, Pastor, Tuesday yung Lord's Day.
Yung isa naman, Wednesday, yung Lord's Day. Sino masusunod? Di yung salita ng Diyos. Doon tayo magkakaisa. Na ang Lord's Day ay first day of the week, which is Sunday. At yung mga bagay na hindi malinaw na sinasabi sa salita ng Diyos, which is yung tinatawag nga nating adiaphora, di ba, nasa exam ko yan, may mga bagay na wala talagang malinaw na sinasabi sa salita ng Diyos na pwede tayong magdi-disagree, tama? Sabi ni isang pastor, bilang member, parang gusto ko yung natin, ganito yung kulay ng ating pintuan para mas complement sa ganun. Of course, hindi tayo, ano ba sinasabi ng salita ng Diyos? Wala doon. Pero magpapasya tayo, na nagmumula sa pag-ibig at malasakit sa isa't isa. Hindi sa pagmamataas. Kaya tayo magkakaisa. Dahil yung pagpapasya na ating gagawin, ang papairalin natin, pag-ibig. Pag-ibig. No? Dahil nagmamahalan kayo, hindi nyo hahayaan na magkaroon ng pag-aaway para sa bagay na iyan. Dahil ang pinairal ninyo, hindi yung prinsipyo ng gusto nyong desisyonan, kundi ang pinairal ninyo ay pag-ibig. Pagpapatawad, karunungan na ayon sa salita ng Diyos. Pag mayroong disagreement, ang pairalin, salita ng Diyos. Pag walang malinaw doon, ang pairalin, pag-ibig. Ano sabi ng Hebreo 12:14-15? Pag sumikapan ninyong mamuhay ng may mabuting relasyon sa lahat ng tao, at magpakabanal kayo sapagkat kung hindi banal ang pamumuhay nyo, hindi nyo makikita ang Panginoon. Verse 15, Hebreo 12, ingatan nyo na walang sino man sa inyo ang tatalikod sa biyaya ng Diyos at huwag ninyong hahayaan, umiral ang samaan ng loob sa inyo. Huwag pa iralin yung samaan ng loob, yung na-offend kayo. Mangyayari, pero huwag niyong ipagpatuloy, huwag kayong manahan doon, huwag pairalin. Ang pairalin ay pag-ibig. Ang pairalin ay karunungan mula sa Diyos. Efeso 4:1-7. Bilang isang bilanggo dahil sa paglilingkod sa Panginoon, inihiling kong mamuhay kayo ng karapat-dapat bilang mga tinawag ng Diyos. Maging paano pa iiralin yung pag-ibig? Maging mahinahon kayo, magpakumbaba, maunawain, magpaumanhin sa mga pagkukulang ng bawat isa bilang pagpapakita ng inyong pag-ibig. You see? Pag may disagreement, ito yung pairalin. Pagiging mahinahon, pagpapakumbaba, maunawain, pagpaumanhin, pagpapatawad. Para walang division. Hindi yung hanggang sa dulo gusto mo, manaig yung gusto mo. Gusto mo mailabas mo yung galit mo at masunod yung gusto mo. Bakit? Verse 3, pag sumikapan ninyong, mapanatili ang pagkakaisa nyo mula sa banal na Espiritu. Sa pamagitan ng mapayapa ninyong pagsasamahan. Verse 4, sapagkat iisang katawan lang tayo. Iisang banal na Espiritu at iisa rin ang pag-asang ibinigay sa atin nang tawagin tayo ng Diyos. Iisa ang ating Panginoon, iisa ang ating pananampalataya, iisang bautismo, iisa ang Diyos natin at siya nating Ama. Kung iisa ang lahat ng ito, bakit tayo magdi-divide? So, mga kapatid, pakinggan nyo, kung may division sa church, lahat ito, sinasalungat natin. Paano tayo magkakaisa? Huwag tayong mag-away. Pwede tayong mag-disagree. Pero huwag tayong mag-away. Maging mahinahon tayo. Huwag tayong magpaumanhin. Nagawan ka ng malinaw, magpaumanhin. Huwag tayong umakto na parang hindi tayo nakakagawa ng mali. Nalit si pastor kasi baha doon. Paumanhin. Hanggang pagpasok nga po kanina, kinakabahan ako kasi yung kotse ko, mga kapatid, di naman brand new yan eh. Yung dinaanan ko doon, talagang parang tawi-tawi na yun. Inisip ko pag ito, salamat sa biyaya ng Panginoon kasi nagpaumanhin kayo. Hindi ako pinagalitan ng council. Meron lang isa nagsabi dapat daw 6 a.m. ako umalis. Pero 5:30 ako may umalis eh. Kidding aside, mga kapatid, paumanhin, di ba? Matatapos lang. May nangyari. Paumanhin, pagsabihan.
O ayaw pa rin, o medyo dagdagan natin ng tapang yung pagsabi. Pero pagpapatawad pa rin. Hindi pa rin dahil galit tayo, kundi nagmamahal tayo. Kung susundin lang natin ito sinabi ni Apostol Pablo ng salita ng Diyos, Ephesians chapter 4, walang division. Ito, applicable to kahit sa marriage. Di ba sinasabi lahat ng mga Reformed theologians, pag in-apply natin to walang divorce. Kasi yun yung division sa marriage, di ba? Divorce. Huwag tayong mag-away. Dahil yung pag-aaway, salungat yan ng natanggap nating biyaya sa Diyos. Dati kaaway tayo ng Diyos, pero ipinanumbalik tayo sa Kanya para maging reconciled din tayo sa isa't isa. So pag tayo nag-aaway-away dito, kinukutsa natin ang pangalan ni Kristo. Nagiging kapintasan tayo sa ibang mananampalataya. Kung tayo mismo, nag-aaway-away. At ito preview. Sa mga susunod na chapter, isa sa kinagalitan ni Apostol Pablo, yung mismo mga members sa Corinthian Church nagdedemandahan. Isipin nyo, magkapatid kayo sa pananampalataya. Ang hinayaan nyo magpasya ay yung hindi mananampalataya. Now, case-to-case basis, meron sa atin siguro dito, biglang hindi pala tunay na mananampalataya, ginoyo tayo, in-scam tayo. So, kailangan natin silang dalhin talaga sa... Pero kung tunay na mananampalataya, meron kayong hindi pagkakaintindihan, sabi ni Apostol Pablo, nag-aaway-aaway kayo. Tapos hinahayaan nyo na ang magpapasya ay anak ng demonyo. So ulit-ulitin ko mga kapatid, huwag tayong mag-away-away. Mga kabataan, mga nanay, mga tatay sa atin dito. Isa lang ang kaaway. Si Satanas. Hindi kayo mag-aaway, kundi anong sunod? That you be united in the same mind and same judgment. Magkaisa kayo sa isip at layunin. Hindi lang yung hindi kayo mag-aaway, kundi mag-unite kayo sa isip. Ano ibig sabihin yung with the same mind? Isang bahagi dito, yung nagkakaisa tayo sa doktrinang ating pinanghahawakan. Kaya nga kayo naging member ng LCC. Kasi united tayo sa mga pananampalatayang ipinahayag sa atin. Yung Apostles' Creed, tama? United tayo dun. Kasi kung magkakaiba tayo sa doktrina, talagang magkakaroon ng division. Ang pananampalataya mo pala si Kristo ay hindi Diyos, talagang mag-aaway-away tayo. Pero sisimulan natin sa tama at nagkakaisang doktrina. Kaya nga, napakahalaga na hindi lang Bible. Oo, ito yung ultimate nating standard. Pero sa church history, itinalaga ng Diyos ang alin? Yung mga Apostles' Creed, Nicene Creed, Athanasian Creed, yung three forms of unity, Heidelberg Catechism, Belgic Confession, Canons of Dort. Bakit? Dahil throughout church history, may mga pagkakataon na nagdi-divide ang church. Kaya sa tulong ng Diyos, sa biyaya ng Panginoon, nililinaw yung sinasabi ng salita ng Diyos. Para ano? Para hindi tayo mag-divide. Pag meron tayong hindi pagkakaintindihan, Pastor, sa tingin ko, ang banal na espiritu ay hindi Diyos. O teka kapatid, matagal nang pinangahawakan, hindi lang sa salita ng Diyos, kundi all throughout the church history, na ang banal na espiritu ay Diyos. It is either na hindi tayo magkakaisa doon, o aalis ka. Dahil yung pananampalataya na pinanghahawakan ng LCC ay ito. Kaya nga 'di ba pag meron kayong disagreement sa Apostles' Creed, sa creeds natin, sa three forms of unity, pwede kayong hindi magpa-member. Isa yun yung ibig sabihin, same mind. Bakit? Pag iisa yung doktrina na ating pinanghahawakan, pag same mind, ang resulta nun, same judgment. Tama? Kung pare-pares tayo ng kaisipan, lalo na sa mga doktrinang mahahalaga, na ayon sa salita ng Diyos, pag sinabi yung essential doctrines, pwede pa rin tayong mag-disagree sa mga non-essential or minor doctrines. Diba? Gaya ng mga end times. Pwede pa rin. Pero pagdating sa mga major, essential doctrines, yung sinasabi ng Apostles' Creed, yun na nga Yun na yung major doctrine, na meron tayong iisang Diyos, pero tatlong persona, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Na si Kristo ay naging tunay na tao, naniniwala tayo sa banal na Espiritu, kapatawaran ng kasalanan, sa church, buhay na walang hanggan. Yun yung fundamental doctrine natin na hindi dapat tayo nagkakaiba. Malinaw ba?
Same mind. At kung yun yung pinagmumula ng ating pagkakaisa, yung iisang doktrina mula sa salita ng Diyos, sa ating pagpapasya, sa ating layunin sa buhay, magkakaisa na tayo. Kung united tayo sa isip na ayon sa salita ng Diyos, magkakaroon ng pagkakaisa sa layunin. Meaning, dahil nagkakaisa tayo sa mahalagang doktrina, magkakaisa tayo sa layunin at gagawin sa buhay. Tama? Sa church. Maaring magkaiba tayo, mag-disagree tayo sa politika. Yes. Darating yung botohan, magkaiba kayong mga konsehal o kapitan. Tama? Pwede. Kasi walang essential doctrine sa politics. Pwede kayong magkaiba ng politika, ng genre ng music, paboritong artista, pelikula, hobby. Magkaiba kayo ng gustong sinusundan na sports. Pwede. Pero hindi tayo pwedeng magkaiba sa mga mahalagang doktrina. Dahil yun yung pangunahing magtutulak sa atin kung paano tayo mamumuhay bilang mga mananampalataya at bilang church. Kahit magkakaiba tayo ng politika, magkakaiba tayo ng sports, magkakaiba tayo ng music na pinakikinggan, magkakaiba tayo ng style. Diba? Sa pananamit or ano pa man. Pero, ang underlying truth is this. Iisang katawan lang tayo. May iisang banal na espiritu. Iisa rin ang pag-asa na ibinigay sa atin, which is eternal life. Yung pagbabalik ni Kristo. Iisa ang Panginoon natin. Iisa ang ating pananampalataya. Iisa ang bautismo. At iisa ang Diyos natin. At iisa ang ating Ama. So kahit may mga maliliit tayong pagkakaiba, pero iisa at nagkakaisa tayo sa mabibigat at mahalagang doktrina, we can have the same mind and same judgment. Tama? Magkaiba man kayo ng mayor, pero pagdating ng Lord's Day, iisa kayo ng isip at layunin. Magpahinga, sumamba sa Diyos, sundin ang salita ng Diyos. Malinaw? So walang hidwaan. Kung malinaw sa atin ang mga bagay na mayroong pagkakaisa tayo. Mga kapatid, example, illustration. Sa council meeting, pastor, elder, deacon, ilan kami? Marami kami. May mga bata, merong si pastor emeritus, may matatanda, may ganito, iba-iba kami. Bakit tumatagal yung meeting minsan kahit konti lang yung agenda? Kasi marami kami opinion. Iba-iba, hindi naman kami nagsusuntukan doon. Hindi naman gano'n. Pero nagdi-disagree kami sa isa't isa. Pero ano ang dapat pairalin? Dahil iisa kami ng mind according to the Word of God, iisa ang layunin para sa kabutihan ng church. At the end of the day, at the end of the meeting, may napagtatapusan. Tama? May issue. Yung isang member ganito, sa tingin ko ganito na eh. Sa tingin ko ganito gawin natin. Iba-iba. Walang meeting na, okay na yan. No? Kaya matagal ang meeting. Pero ba't nag-unite? Kasi, same mind, same goal, for the good of the church, hindi yung gusto ko, kundi ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, ano yung iisa nating layunin, at yun yung ating pagkaisahan. Ganon din sa marriage. Ganon din sa pamilya. At lalong-lalo na ganon sa church, mga kapatid. Magkakaisa tayo. Magkakaisa tayo because we have one Lord, one faith. Iisa ang banal na spirito na nananahan sa atin. At mayroon man tayong pagkakanya-kanya, hindi mawawala yun eh. Hindi naman masama yung, kung totoo yung sinasabi sa atin ng Corinthian believers na I follow Paul, I follow Apollos. Sa church, mayroong mga minor divisions. Upuan lang eh. Bakit pagdating dito, ito yung mga nanay? Di ba? Hindi naman po pwedeng, magkakaisa tayo, dapat walang ganon. Pag wala. Kaya nga yung fellowship, divided eh. Di ba? May certain division. Pero iisa ang layunin. Hindi porket itong fellowship na ito ay para sa mga nanay lang, hiwalay na yung mga kabataan. Naiintindihan niyo ako mga kapatid? But,
Ang iniiwasan natin, no, ay yung hidwaan at yung tatalikuran na natin yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya nga, kung saang age group ka, gender, no, women's fellowship, tas wala ka pa doon, ano ka? Paano ka? Di ba? Kaya nandito yung mga member na hindi umati ng fellowship. Basahin ko isa-isa, ha? No, ito yung masakit, mga kapatid. Wala man tayong major division ngayon, pero ramdam mo na hindi tayo nagkakaisa. Tama? Despite sana ng ating mga maliliit na pagkakaiba, yung minor differences, as a church, we belong ultimately, not to Pastor Ben, not to Pastor Matt, not to office bearer, not kay sister ganito, kay brother ganito, kay siya nag-invite. We belong to God. We belong to Christ. And therefore, we belong to each other. Tayo ay kabilang kay Kristo. Therefore, we ultimately follow Christ. And we do that by following His Word. At anong sinasabi ng salita ng Diyos, mga kapatid, na doon tayo nagkakaisa lahat. Pero kung meron dito sa atin ang nagsasabing, ayokong makibahagi sa inyong pagkakaisa dahil gusto kong sundin ang aking sarili, well, marahil yan ay katibayan that you don't belong here. Present ka physically, but you are not with us. Spiritually. At paano ito mangyayari, mga kapatid? Paano maisasakatuparan na kahit laging may tendency for division at yung panawagan ni Apostol Pablo na magkaisa kayo dahil iisa ang inyong Panginoon, dahil iisa kayong katawan, paano ito mangyayari? In the priority of preaching the gospel, kaya binanggit ito ni Pablo. Verse 14, ano sabi niya? Salamat sa Diyos at wala akong binautismon sa inyo maliban kina Crispus at Gaius. Si Crispus, ito yung synagogue ruler na nakakilala sa Acts 18. At si Gaius, isa itong Christian na nagpatira kay Pablo nung sumulat siya sa Roman Church. Verse 15, walang makapagsasabing binautismuhan kayo sa pangalan ko. Verse 16, ngunit binautismuhan ko rin pala si Estefanas at ang kanyang pamilya. Maliban sa kanila, wala na ako matandaang binautismuhan ko. Now, bakit binanggit ni Apostol Pablo yung bautismo? After niyang banggitin yung problema, yung kanyang panawagan, and then binanggit niya, buti na lang wala akong binautismo. Kasi ang nangyari sa Corinthian church is this. Isa sa naging dahilan bakit naging mali yung kanilang perception sa kanilang identity, ang tingin nila kung sino yung nagbaptize sa kanila, yun yung may pagmamayari sa kanila. No, dahil ang nagbaptize sa akin si Paul, nagbaptize sa akin si Apollos. Pero may malalim pa itong doktrina dahil nga pag binabautismohan tayo, hindi ba? Ito yung deklarasyon that we belong to God. Tama? Kaya nga yung mga anak natin na believers, kahit di pa sila nananampalataya dahil sila binautismohan, we believe that they belong to God. Kaya sinasabi ni Pablo, ang tendency natin, dahil iba-iba ang nagbautismo sa inyo, sa tingin nyo, iba-iba yung nagmamayari sa inyo. Pero sabi ni Pablo, yung bautismo ay hindi patungkol sa pagkakaiba-iba ng pagmamayari sa inyo. You belong with the same God. Kaya buti na lang, konti lang binautismo ako kasi baka maraming maging temple. Pero sinasabi ni Pablo, hindi yan ang ginawa ko, hindi yan ang naging priority ko. Anong priority ni Pablo? Ang naging priority ko ay verse 17, hindi ako isinugo ni Kristo upang magbautismo, kundi upang mangaral ng ebanghelyo ni Kristo Jesus. Dahil si Apostol Pablo ay naniniwala na magkakaroon lamang ng tunay na pagkakaisa kung malinaw sa atin ang ebanghelyo ni Kristo Jesus. Ang bautismo ay resulta ng gospel. Hindi, ang nangyari kasi sa Corinthian Church, pinanghawakan nila yung bautismo at yun yung pinanghawakan nilang kaligtasan at identity. Pero sabi ni Apostol Pablo, hindi iyon.
baptism is just a sign and seal of the gospel. Na imbis na ipagpasalamat ninyo ang bautismo ninyo, pinagyayabang nyo pa. Ako, binautismoan ako ni ganito. At imbis na magdulot ng pagkakaisa ang bautismo, dahil iisang bautismo nga lang, pakinggan niyo mga kapatid kung gaano ka naging hangal ang mga Corinthian believers. Pakinggan nyo. Ano sabi sa Ephesians 4? Iisang bautismo. Tapos, dahil sa kanilang kahangalan, nag-divide sila at sinabing, ay, binautismoan niya ako ni ganito, binautismo. Iba-iba yung nagbautismo, pero iisa nga yung bautismo. Iisa yung ibig sabihin ng bautismo na tayo ay kabilang sa iisang Diyos. Kaya, na-miss, ng Corinthian Church yung ibig sabihin ng bautismo. Kaya sabi ni Pablo, mabuti na lang. Hindi ko naging prioridad ang bautismo dahil nga ang nagbautismo na pag-alis ni Pablo, yung mga pastor. Yung pastor, si Apollos, ang nagbautismo sa karamihan sa kanila. Bakit binanggit pa ito ni Pablo na prioridad niya ang pangangaral ng gospel kaysa sa bautismo? Dahil nga may maling idea ang Corinthian Church pagdating sa bautismo. Kaya sabi niya, mga kapatid, huwag niyo panghawakan yung bautismo niyo. Ang panghawakan niyo yung sinisimbolo ng bautismo, which is ang Ebanghelyo ni Kristo Jesus. Dahil kay Kristo at sa kanyang ginawa, kayo ay napanumbalik sa Diyos. Yun ang sinisimbolo ng baptism. Dahil kay Kristo at sa kanyang ginawa, kayo ay napabilang sa ating Panginoong Kristo. Therefore, kayo ay napabilang sa kanyang katawan. Dahil kay Kristo at sa kanyang ginawa, tayo ay napanumbalik sa Diyos. Tayo ay naging mga anak ng Diyos. Tayo ay naging katawan ni Kristo, ang iglesia. So every time na tinetempt tayo ng kaaway na mag-divide, ito lahat ay salungat sa Ebanghelyo ni Kristo Jesus. Dahil nga kay Kristo at sa kanyang ginawa, dahil nga sa gospel, tayo ay napanumbalik sa Diyos, na-reconcile tayo sa Diyos, na-unite tayo bilang isang katawan ni Kristo. Kaya anumang tukso o atake ni Satanas na tayo paghiwa-hiwalayin, atin itong iwaksi, mga kapatid. Ano pa man ito? Maaring bautismo, maaring preference, personal preference. Ang nag-unite sa atin, higit sa lahat, ay si Kristo at yung kanyang ginawa. Kaya tayo may iisang pananampalataya. Meron tayo isang kaligtasan. Iisa yung ating Ama, hindi si Satanas. Ang ating Diyos Ama. Iisang katawan tayo. Iisang banal na spirito lang ang nananahan sa atin. Alalahanin natin ang naging panalangin ng ating Panginoon Kristo, sa John chapter 17. Anong sabi ni Kristo? Ang panalangin ko ay hindi lang para sa kanila na sumasampalataya sa akin, kundi pati na rin sa mga sasampalataya pa sa akin sa pamagitan ng pangangaral nila. Pakinggan niyo mga kapatid. Ito yung high priestly prayer ni Kristo. Ito yung panalangin ni Kristo para sa church, para sa kanyang katawan, para sa kanyang mga tagasunod. Verse 21, idinadalangin ko sa iyo, Ama, sabi ni Kristo. John 17:21. Idinadalangin ko sa iyo, Ama, ipinapanalangin ko sa iyo, Ama, na silang lahat, pakinggan nyo ay maging isa. Gaya natin. Bibigyan din pa ito in the future. But pakinggan nyo yung language of Jesus. God the Father, my prayer is that sila, yung church, ay maging isa. Maging united. Gaya natin. As God the Father is united to the Son, ang panalangin ni Kristo ay sila din. Iba-iba tayo ng person. Iba-ibang tao tayo. But alam niyo yung goal ni Kristo? Ano yung panalangin ni Kristo? Ba't ipinanalangin niya? Na tayo ay maging isa. Same mind, same heart, same judgment. At every time na nagdi-divide tayo,
Hindi tayo nakikibahagi sa pagkakaisa. Sinasalungat natin yung panalangin ni Kristo. Sinasalungat natin yung kalooban ni Kristo. Paano tayo pinag-isa ni Kristo? Alam niyo yung prayer ni Kristo sa John 17? Tinupad yun ng Diyos Ama nung siya ay namatay sa krus at muling nabuhay. Indeed, naging isa ang kanyang katawan. At magkakaroon yun ng kaganapan at kalubusan sa kanyang muling pagdating. That the church will be perfectly one. Wala nang ano pa mang division. But for now, let us pursue, mga kapatid. Gaya ng mga mananampalataya sa Korinto, ano yung nagiging dahilan natin? Bakit tayo hindi nagiging bahagi ng unity sa church? Iisa lang ang ating Panginoon, ngunit kadalasan, mas sinusunod natin ang ating sarili. Sinusunod natin ang mundo, si Satanas. Huwag nawa ito magpatuloy, mga kapatid. Nawa. Sa patuloy nating paglago bilang mga mananampalataya, mga kapatid, let us remember, Christ prayed, nanalangin si Kristo, na tayo ay magkaisa. At namatay si Kristo at muli siyang nabuhay para tayo ay magkaisa. Tanungin natin ang ating mga sarili before I end, mga kapatid. Ako ba ay nakakatulong sa pagkakaisa ng church? At alam nyo kung sino yung number one enemy na gustong sumira sa church? Satan. At kung hindi ka nagiging bahagi ng pagkakaisa ng LCC, you are following not just yourself, but you are following Satan. At alam mo kung saan ka dadalhin yan. I plead with you, mga kapatid. Ano man, number one, ano man yung mga samaan ng loob natin, hindi natin pagkakaintindihan, let us love and forgive. At ito masakit, before I forget. Kadalasan, hindi lang tayo kasiraan sa church, sa loob ng church, kundi nagagawa pa nating siraan ang church sa labas. Nakakalungkot at nakakasadlak, mga kapatid. Hindi lang tayo kasiraan sa loob, kundi sinisiraan pa natin sa labas. Sasabihin pa natin sa mga anak ng demonyo, alam mo ba itong kamember ko na to? Alam mo ba itong pastor ko? Ano ba bang church ko na to? Wow. And that is true. Sometimes sa atin. At maaaring maging tukso ito sa atin in the future. Huwag tayong makibahagi, mag-contribute sa division ng church. Rather, sa biyaya ng Diyos, anumang biyaya, kaloob ang Kanya ibinigay sa atin, ialay natin ang ating buhay for us to be part of Christ's church unity and building up. Makita sa atin, mga kapatid, at indeed, tayo nga ay nakipag-isa na kay Kristo. Kaya ano man ang ating pagkakaiba, ating mga pagkukulang at pagkakasala, na ipapakita natin ang pagkakaisa. Pagkakaisa. There is only one Lord, one faith, one Holy Spirit that dwells in us. Let us be united. Iwaksi ang namang samaan ng loob, kundi ipamuhay ang pag-ibig, pagpapatawad, pagtataguyod at pagtulong sa isa't isa. At magkaroon tayo ng iisang kaisipan na nagmumula sa salita ng Diyos at magkaroon tayo ng iisang layunin na luwalhatiin ang Panginoon at maging pagpapala tayo sa isa't isa. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. Aming Diyos, salamat po dahil kami ay pinag-isa ninyo. You have united us because we have one Father, one Holy Spirit that dwells in us, one Lord, our Lord Jesus Christ, one faith, isang pananampalataya mula sa inyong salita na nakasentro kay Kristo Jesus.
Isang bautismo na tanda at patunay na kami ay kabilang sa iyo. Iisang katawan, iisang iglesia. Patawarin niyo kami, O Diyos, sa lahat ng aming kahangalan, sa lahat ng aming mga pagkukulang, aming pagkakasala. Na kadalasan dahil sa aming pagsunod sa aming sarili, kami ay hindi nagiging bahagi ng unity o pagkakaisa sa church. Rather, kami ay nagiging dahilan ng pagkasira, kapintasan sa aming iglesia. O Lord, may you remind us of the gospel. Ang panalangin ng aming Panginoong Jesucristo that we will be one. At ito ay nagkaroon ng katuparan nung siya ay namatay sa krus at muling nabuhay. At nawa, i-maintain namin ang unity na ito. Panatiliin namin ang pagkakaisa na ito. Patuloy na pairali ng pagmamahalan, malasakit, pagtutulungan. And Lord, I pray, we pray, na huwag nawa kami magpatuloy sa ganitong kalagayan, na hindi nga kami magkakaaway, ngunit hindi naman kami nagpapansinan. Bagkus ayon sa inyong biyaya, sa very timely message that you have for us, may we be united, same mind, same judgment, same desire, isang kagustuhan at layunin na ikaw ay maluwalhati at aming matulungan, mapagpala ang isa't isa, mapaglingkuran ang isa't isa. At kami maging tapat na patotoo ng Ebanghelyo ni Kristo Jesus sa aming paligid. That the world will see, this world, this fallen world, makikita na kami ay tunay na nagkakaisa at nagmamahalan. Salamat o Diyos sa iyong biyaya. Salamat sa iyong pagliligtas sa amin. Salamat kay Kristo Jesus na siyang aming Panginoon, na patuloy na nagtataguyod sa amin. At sa pananahan ng Banal na Espiritu na siyang patuloy na kumikilos upang kami patuloy na magkaisa para lamang sa iyong kaluwalhatian, sa patuloy na paglaganap ng iyong kaharian, kapahayagan ng Ebanghelyo ni Kristo Jesus, at para po sa kabutihan at ikatataguyod ng bawat isa. Salamat o Diyos. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay umawit sa ating Panginoon.